Dito naman, kapag sinabi kasi nating positive z-score, ito yung mas mataas sa average. At yung negative z-score, ito yung mas mababa sa average. At yung z-score na sinasabi dito ay ito yung nagsasabi kung gaano kalayo ang isang score mula sa average. So, dito sa slide na ito ay pinapakita dito kung paano kinikwenta ang standard score o z-score. So, ginagamit ang formula na ito upang malaman kung gaano kalayo ang isang score mula sa mean o yung average batay sa standard deviation. So, yung C, ito yung standard score natin. At yung X, ito naman yung observed value. At yung X na mayroong width sa gitna ay sa taas ay ito yung mean o average ng group. At yung S ay ito yung tatawag nating standard deviation na nagsusukat kung gaano kakalat ang mga score. So, sa next ay makikita natin yung formula ng z-score. So, ito na yung formula, yung z equals x minus x all over x, o yung standard score equals observed value minus mean all over sa or divide sa standard deviation. So, dito ay binabawas mo muna yung average mula sa iyong score, tapos hahatiin mo ang sagot sa standard deviation. So, yung z-score, ito yung ginagamit para malaman kung gaano kalayo ang isang score mula sa average. At yung kapag positive ang z-score, ay yun na nga yung mas mataas nga yung kanyang mean. Kapag negative, yung z-score ay mas mababa naman yung kanyang mean. So, halimbawa dito is sa isang pagsusulit yung mean or yung average is 70 at yung standard deviation ay 5. Tapos yung score ni Maria kunwari ay yung x is equals 80. So, dito sa na to z is equals to yung x ay yung 80 at yung 70 ay yung score ni Maria minus score ni Maria, divide natin sa 5. Yung 5 kasi ito yung standard deviation equals yung 80 minus 70 ay equals 10 all over. Copy lang natin yung 5 na standard deviation at 10 divide 5 equals 2. So, z equals 2. So, ibig sabihin, dalawang standard deviation sa taas ng average si Maria at yun na nga, mas magaling siya kaysa sa karamihan. So, kung isang estudyante naman ay may score na 65, so, ganun lang yung gagawin natin. Yung 80 ay papalitan mo lang ng 65 minus 70, divide mo sa 5, or yung all over 5 equals negative 5, all over 5 equals negative 1. So, dito sa larawan na ito ay pinaghahambing ng score distribution gamit ang bell-shaped curve. So, yung halimbawa dito ay gagamit na lamang ako ng iba. So, halimbawa dito natin ay si Ana. So, si Ana ay nakakuha ng 88 sa math. So, yung magiging mean niya ay 80 at yung SD niya ay 4. So, ang gagamitin natin formula ay ang z-score. So, magiging 88 minus 80 all over 40 ay magiging sagot doon ay 2.0 or 2. Tapos next pang halimbawa natin ay si Ana ay nakakuha ng 90 sa science. So yung mean niya ay 95. Yung standard deviation niya ay 5. So yung gagamitin natin ay z equals 90 minus 95 over 5 ay magiging sagot ay ang negative 1.0 or negative 1. Ito pa yung isang halimbawa ng z-score o yung gagamitan natin ng formula ng z-score. Kaya nakuha natin yung ganoong sagot sa una nating naging halimbawa. So, next naman natin ay yung t-score. Ito yung binagong version ng z-score. So, pag sinabi nating t-score, ito yung transformed standard score. So, dito ay ito yung kumbaga ginagamit ito para gawing mas madali at positibo ang interpretasyon ng mga score. So, yung sa z-score, kapag ang resulta ay negative, ibig sabihin ay mas mababa ka sa average o yung mean. Ngunit para hindi nakakalito o nakaka-discourage tignan, ginagawa itong t-score kung saan lahat ng resulta ay positibo. So, yung t-score ay galing sa z-score. So, ginagamit ito kapag ayaw ipakita ang mga negative z-score. So,
Sa t-score scale, ang mean ay 50 at ang standard deviation ay 10. So, ibig sabihin, sa bawat pagtaas ng isang standard deviation sa z-score ay katumbas ng plus 10 sa t-score. So, yung formula natin sa t-score ay t equals 50 plus meron siyang parentheses, close and open parentheses, 10 times z. So, halimbawa ay yung z-score natin ay 0. So, magiging t equals 50 plus 10 times 0 equals 50. Halimbawa naman yung z-score natin ay 2. Ganun lang din. T equals 50 plus 10 times 2 equals 70. Sa t-score nga ay parang mas maganda at mas madaling basahin na version ng z-score. So, hindi mo na kailangang makita ang mga negative numbers. So, dito sa t-score, mas madali itong gamitin sa mga ulat, ranking, o grading system. Ito nga yung formula dun sa t-score na aking sinasabi kanina para mas maunawaan din ng ibang makikinig. So, next naman ay yung STA9 score. So, yung STA9 score, ito yung mula sa salitang standard 9. Ito yung isang paraan ng pagpapakita ng performance ng isang tao sa pamamagitan ng siyam na antas o kategorya o yung 1 hanggang 9. So, ibig sabihin ng STA9 ay standard 9. Kaya nga, 1 hanggang 9 kasi nga 9 siya. So, dahil nga ito ay may 9 na puntos o kategorya at ang gitna o mean ay 5. At ang bawat STA9 ay may lapad na kalahating standard deviation o yung 0.5 SD. So, ginagawa itong mas simple at mas madaling intindihin ang mga z-score sa pamamagitan ng pag-convert nito sa 9-point scale. So, yung formula ng STA9 ay STA9 equals 2z plus 5. So, yung z ay yung score ng estudyante at yung 5 yung mean ng STA9 scale at yung 2 ito yung multiplier para i-adjust ang scale. So, halimbawa ay yung English score na 86 ay may z-score na 2. So, gamit ang formula ay magiging STA9 equals 2, open close parenthesis 2 plus 5 magiging equals 4 plus 5 ang magiging sagot ay 9. So, yun na nga, ang estudyante ay nasa pinakamataas na antas o yung tatawag nating STA9 9. So, ibig sabihin, napakahusay o top performer yung estudyanteng iyon. So, halimbawa ng box dito ay z-score, t-score, at STA9. So, makikita natin na kahit magkaiba yung kanilang z-score, yung 1.9, 2.0, at 2.1, at yung t-score ay 69, 70, at 71, pareho pa rin silang may STA9 score na 9. So, ibig sabihin, ang STA9 ay hindi eksaktong sukat, kundi pangkalahatang kategorya lang ng performance. So, next na box natin ay makikita natin na yung 1, ito yung pinakamababa or 4%, yung 2 susunod na mababa o 7%, 3 medyo mababa 12%, 4 mababa 17%, 5 gitna average 20%, 6 medyo mataas or 17%, 7 mataas or 12%, 8 susunod na mataas 7%, 9 pinakamataas na 4%. So yung STA9 score ay makikita natin na yung 5 siya yung middle or yung 20%. Makikita natin na magmula sa 4 hanggang 1 at 6 to 9 ay pareho na lamang yung kanilang score. So, kaya itinuturing itong average or normal. So, yung STA9 1 to 3 ay below average, habang yung 7 to 9, yun yung tatawag nating above average. At ang last, ito yung hugis kampana o yung tatawag natin kaninang bell-shaped curve. So, yung sukatan ay yung z-score at yung kahulugan nga ng z-score, yung sinusukat kung gaano kalayo ang isang
score mula sa gitna o yung mean. At yung t-score, katumbas lamang siya ng z-score pero ginawang mas madaling basahin para walang negative values. At yung sta9, from the word 9, simplified version ng score, hinati lang sa 9 na antas. So, makikita nga dyan na yung gitna ng curve average ay yun yung z equals 0 to t equals 50 hanggang sa sta9 equals 5. So, bahagyang mas mataas sa average ang z equals plus 1, t equals 60. Ang magiging sta9 ay 7. So, yung normal distribution ay nagpapakita kung paano kumakalat ang score sa isang populasyon. So, yung bell shape na ito ay sumasakisag sa patas at natural na pagkakaiba ng kakayahan ng tao. So, hindi lahat ay sobrang galing o sobrang hina. Karamihan ay nasa gitna lamang. So, yung iilan lang ang nasa mga extreme sides. So, doon lamang po nagtatapos ang aking report at itutuloy na po ito ni Ma'am Glyza.